Dunk ni Ja Morant, usap-usapan sa social media. Stephen Curry, lumabas ang totoong nararamdaman bago ang trade deadline. Baliw lang ang nag-iisip na gusto ang isang average team. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na running shoes, new men's and women's trendy shoes with shock-absorbing durable sneakers, mabibili lamang sa halagang $1,999. I-click lamang ang link sa comment section. Si Ja Morant ay nagtala ng 21 points and 12 assists nang ang Memphis Grizzlies bilang bisita ay nagpakitang gilas sa huling dalawang quarters para sa panalong 129-115 laban sa San Antonio Spurs nitong Huwebes. Bagamat naiwan ng 12 puntos sa halftime, dinomina ng Grizzlies ang second half kung saan nilampaso nila ang San Antonio ng 18 puntos sa third quarter at tuluyang nakalayo sa fourth quarter sa tulong ng 14 na puntos mula kay Jaren Jackson Jr. at 9 na puntos mula kay Desmond Bane. Nagtapos si Jackson na may 19 na puntos habang si Bane ay nag-ambag ng 21 punto para sa Memphis. Nagpakitang gilas din si Santi Aldama na may 20 puntos at 10 rebounds. Si Luke Kennard ay nagtala ng 15 puntos at 9 na rebounds at si Jay Huff ay may 11 punto. Ito ang pangalawang panalo ng Grizzlies sa kanilang huling 3 laro. Tuluyan ng kontrolado ng Grizzlies ang laro sa ika-4 na quarter kung saan umalagwa sila sa likod ni Jackson at Bane. Ang panalo ay isang mahalagang hakbang para sa Memphis habang patuloy nilang hinahanap ang kanilang momentum sa season. Ngunit matapos ang laro, ang isa sa tumatak sa mga fans ang nag-viral na poster dunk ni Ja Morant dito kay Victor Wembanyama. Situations, Ja on the game situation. That won't count, but anong masasabi niyo mga kaibigan sa dunk na ito? Sa ibang balita naman, isa pang laro, isa na namang clutch game para sa Warriors at sa pagkakataong ito, napunta ito sa kanilang panig. Pinangunahan ng Golden State ang laro halos buong laban at hindi na nahuli pa itong Huwebes ng araw. Nagawang pigilan ang huling rally ng Minnesota Timberwolves upang lumabas ng target center na may 116-115 at naibalik ang kanilang record sa .500. 5 manlalaro ng Warriors ang nagtala ng double figures, pinangunahan ni Stephen Curry na may 31 punto kabilang ang 2 free throws with 6.1 seconds remaining. Upang tiyakin ang panalo, nag-ambag si Andrew Wiggins ng 24 na puntos, 18 sa second half. Nagtala rin si Buddy Hield ng 18 puntos mula sa bench. Si Dennis Schroeder ay may 12 at si Moses Moody ay dumagdag ng 11. Ang Golden State ay may 50% shooting from 3-point range. Nabawasan ang kanilang turnovers at na-out-rebound ang mas matangkad na Timberwolves 45-41. Si Trayce Jackson Davis ay kumuha ng 15 rebounds, kabilang ang career high na 8 offensive rebounds. Narito ang mga iilang obserbasyon mula sa pagtatapos na nagbigay ng pagkakataon sa Warriors na masiyahan sa kanilang biyahe pabalik sa Bay Area, advantage sa huling bahagi ng laban. Nagkaroon ng 9 na puntos na kalamangan. Ang Warriors papasok sa ika-4 na quarter na madalas nilang problema buong season. Itinaas pa nila ito sa 11 and 10, 53 minutes remaining. Pero kaya ba nilang panatilihin ito? Ang lead ng Golden State ay lumiit sa 6 na puntos in 9:28 minutes at naging 3 na lang in 8:50 minutes. Matapos ang isang tres ni Jaden McDaniels mula sa offensive rebound, nagpalitan ng puntos ang magkabilang koponan hanggang sa maitabla ng Timberwolves ang laro sa 108-108 mula sa 2 free throws ni Naz Reid in 1 minute and 7 seconds remaining. Sumagot si Curry ng 3 sa natitirang 47 seconds. Naibalik ang kalamangan ng Warriors sa 3 at napilitang mag-timeout ang Timberwolves. Napakahusay ni Wiggins sa huling minuto na ipasok ang 2 free throws sa natitirang 32.2 seconds at nakakuha ng 2 rebounds sa huling 18.1 seconds. Ang huli ay nagresulta sa free throws ni Curry na nagpatibay sa panalo. Bagamat natalo ang Warriors sa ika-4 na quarter, 37-29, sa likod ni Curry, 8 puntos, Hield, 8 at Wiggins 7, naitala nila ang ika-12 panalo sa 25 clutch games. Isa sa mga problema ng Warriors sa nakaraang 2 buwan ay ang kanilang ugali na nauungusan agad sa simula ng laro at kinakailangang habulin ang kalamangan sa natitirang 3 quarters.
Hindi man nila ito ganap na nalutas, natagpuan nila ang tamang sagot sa laban na ito sa isang nakamamanghang pagpapakita ng dominasyon. Nag-umpisa ang Warriors sa 13-0 and 26-5 bago nagtapos ang unang quarter na may 34-12 lead. Ang Golden State ay may shooting 56.5% from the field and 61.5 from the 3-point range. Umiskor si Curry ng 12 puntos mula sa 4 na 3 nang hindi pumapalya at nakakuha si Jackson Davis ng 6 na rebounds sa wala pang 8 minuto. Nagresulta ang quarter sa aktibong laro na hindi nagbigay ng puntos mula sa turnovers habang kumana ng 12 puntos mula sa mga pagkakamali ng Minnesota. Nagtala ng 11 assists sa 13 field goals. May 16-8 rebound advantage at pinigilan ng Timberwolves sa 25% shooting from the field. Bagamat hindi maaaring asahan palagi ang ganitong pagsisimula, nakita ng Warriors kung ano ang posible laban sa isang magandang depensa kapag sila'y naglalaro ng maayos mula simula. Unang simula ni Santos, wala si Draymond Green, illness. Jonathan Kuminga, sprained ankle at Kyle Anderson, hamstring soreness. Dahil dito, kinailangan ni Coach Steve Kerr na maghanap ng alternatibo. Pinili niya si Gui Santos, ang 6 feet 7 inches, 220-pound forward from Brazil, na karaniwang hindi ginagamit o nasa bench sa nakaraang bahagi ng season. Si Santos ay may hamong bantayan si Julius Randle, ang 6 feet 9 inches, 250 pounds, 3-time NBA All-Star. Hindi naman siya napahiya na napigilan si Randle sa 17 puntos mula sa 8 of 18 shooting. Ngunit nagkaroon siya ng 4 na fouls sa loob ng 21 minuto. Natapos si Santos na may 5 puntos, 7 rebounds, 3 assists at +3 rating sa laro and +3 rating in the game. Ang pagbagsak ng Golden State sa standings ay naging isang malinaw na babala para sa team at ipinakita nila ito laban sa Wolves. Pagkatapos ng panalo, nagbigay si Curry ng matapang na pahayag para sa mga NBA fans na tila nawalan na ng tiwala sa kanila. Sa lahat ng mahilig mag-Twitter na nagsasabi kung anong mga trade ang dapat naming gawin, mas mabuting manahimik na lang muna at hayaan kaming ayusin ito, sabi ni Curry. Alam naming kaya naming maging kompetitibo, ipinakita namin ang tibay namin ngayong gabi. Mahusay kami sa mahabang panahon at kakaibang taon lang ito. Buong kumpiyansa kaming kaya naming talunin ng kahit sinong kalaban. Bagamat stellar ang performance ni Curry ngayong season, patuloy na nabibigo ang Warriors. Maraming fans ang magugulat kung walang gagawing malaking hakbang ang Warriors bago ang trade deadline. Ngunit mabilis na nilinaw ni Curry na ang trabaho niya ay manalo ng mga laro, hindi ang pagbutihin ang roster. Sino man ang nag-iisip na okay lang sa akin ang nasa isang average na basketball team ay baliw. Dagdag pa ni Curry. Masaya ang maglaro ng trade machines, pero ano ba talaga ang itsura nun? Gagawin namin ang trabaho namin. Si Mike Dunleavy ang bahala sa kanya. Tingnan natin kung saan kami aabot. May natitirang 10 laro ang Warriors bago ang trade deadline. Bagamat hindi iniiwasan ni Curry ang usapin ng trade na nakapalibot sa organisasyon, mas nakatutok siya sa layunin nilang manalo ng mga laro. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa panalo ngayon ng Warriors? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.